Kabilang sa mga ebidensyang hawak ng Department of Justice laban kay Janet Lim Napoles ay ang sinumpaang salaysay na dati niyang janitress na ginawa umanong presidente ng isa sa kanyang NGO. At natuklasan ng GMA News Research na 8 sa 20 pekeng NGO na binuo ng nasabing janitress ay lumabas sa special audit ng COA. Halos 2 bilyong piso po ang dumaang pera sa 8 NGO na iyan. Nakatutok si Ruth Cabal. Kasama raw sa mga sinumite ng NBI na reklamo at mga ebidensya sa ombudsman ang galing sa affidavit ng dating janitress ni Janet Lim Napoles na ginawang presidente ng isa niyang NGO. Una nang lumapit sa GMA News ang testigong ito at sa kanyang affidavit, sinabi niyang siya ang inutusan ni Napoles na bumuo ng mga pekeng NGO. Nang i-check ng GMA News Research ang 20 NGO raw na binuo ng dating janitress ni Napoles, 8 sa mga ito ang lumabas sa special audit ng COA at pinuna ng ahensya dahil sa mga questionableng background at transaksyon. Mula 2007 hanggang 2009, aabot sa 1.74 billion pesos ang pork barrel na inilagak sa 8 NGO na ito na konektado kay Napoles. Katumbas yan ng 28% ng kabuang halaga ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na ayon sa COA ay napunta sa mga NGO sa irregular na paraan. At sa 82 mga questionabling NGO na pinaglagakan ng pork barrel ng ilang mambabatas na lumabas sa COA audit, ang Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated o SDP-FFI na sinasabing konektado kay Napoles ang nakatanggap ng pinakamalaking PDAF mula 2007 hanggang 2009. Mahigit 585 billion pesos ang nilagay rito ng 13 senador at kongresista. Yan ay kahit na ayon sa COA audit, kaduda-duda ang naturang NGO dahil lang tignan nila ang nakalistang address nito sa isang subdivision sa Laguna. Wala naman raw ito doon at ang home association sa subdivision na yon, wala naman raw alam na may ganung opisina sa lugar nila. Nang humarap sa hearing ng Senado, sinabi ng whistleblower na si Ben Hurluy na siya pa nga ang tumayong presidente ng SDP-FFI. 27 mga mambabatas naman ang natukoy ng GMA News Research na naglagay ng kanilang PDAF sa 8 NGO ni Napoles na napuna sa special audit. Kasama rito ang 3 senador at 5 dati at incumbent na kongresistang sinampahan ng reklamo ng NBI para sa plunder, malversation at graft. Nagsabi na si DOJ Secretary Laila De Lima na ito'y first batch pa lang naman ng mga mambabatas na kakasuhan. Tingin ng Center for People Empowerment and Governance, marami pang kailangang masiwalat sa modus na ito ng mga peking NGO. Marami pang kakalkalin dyan mula sa pambansang antas hanggang sa barangay level. It will take a longer time to again recover yung public trust. Isang grupo mula sa UP Institute of Physics nakita na rin ang iba't ibang grupo ng mga NGO bukod pa sa mga kontrolado ni Napoles. Gamit ang tinatawag na Jeffy program, gumawa sila ng network analysis para matukoy ang relasyon sa pagitan ng 170 mambabatas at 82 NGO na lumabas sa COA Special Audit. Kung ilang beses at gaano kadalas magpasok ng pondo ang mga mambabatas sa mga partikular na NGO. Makikita natin na meron talagang select group of NGOs kung saan lang nire-release itong mga congressman na to. Baka hindi nga lang yung Napoles group ang meron. Baka meron pang ibang groups. And apparently, meron tayo nakikita na 7 na grupo dun sa mga NGOs. Ruth Cabal, nakatutok, 24 Oras.